compressor installation o replacement itong China na blue ang kulay. So bumigay na. So yung kakabit natin, screw type compressor, free ng brand, LRA 222 to 251, 3 piece 230 volts, 60 Hz. So 10 TR. So samahan nyo kami guys. Ang init pa naman, sagan talaga ng summer, 47 degree. So ito yung kakabit natin bukas. Piniprepare na natin para bukas dire-diretso na lang tayo. So ito yung body nameplate ng compressor. Check din natin yung oil. Naglagay din tayo ng tanda sa may discharge sa suction pipe. Baka pagtripan tayo. Yan ang mga ginagawa ko. So umpisa na natin guys. Maaga kaming pumasok ngayon dahil Sabado din ngayon. So ito yung papalitan natin, China na dampos. So 20 TR to guys. Yung LRS ng compressor guys na papalitan natin, or yung original na kinabitan nitong China, is parehas lang nito sa kakabit natin. Nagkaiba lang sila dan sa model number. Itong kakabit natin, yung model number is 100. Itong papalitan natin or yung lumang compressor na pinalitan nitong blue is 93. So nag-check tayo dun sa website ng Train kung ilang TR itong kakabit natin at saka yung papalitan natin. So malaki itong kakabit natin guys, 10 TR yung kakabit natin. Yung papalitan natin is 9.3 tons lang. Kunti lang naman diferensya, pero minabuti kung magdagdag ng piping. So dahil nga pinipilit ng supervisor ko at saka manager na ikabit itong unit na to or compressor na to, dahil nga wala kaming stock dun sa 9.3 tons. So ngayon ang plano ko, magdagdag tayo ng kahit 5 meter na piping sa condenser para hindi siya mag high pressure, dahil nga maiksi itong piping ng 20 TR. Ayan yung body nameplate nya. So ito yung nakabit nating bagong compressor, diba, 100. So minabuti kong magdagdag nitong pipe. So 5 meter yan, idagdag natin bago yan sa sa filter dryer. So yan, nakaimuntar na. Ihinangin lang natin para isabay na natin pag-flushing sa system bago natin i-install yung compressor. So nakunan ko to ng idea guys nung nag-OJT pa ako sa Maynila. Pag malaki kasi yung compressor na kinakabit namin sa refrigerator, magdagdag lang kami ng konting condenser. So sana kung meron din kayong idea kung mas maganda na gagawin pag medyo malaki ng konti yung compressor, so just comment down below para meron din or may share din yung kalaman nyo. Yung sa akin lang naman, dahil nga may experience din ako na nakabit ng mga refrigerator o mga walk-in chiller na malaki yung compressor. Ang ginagawa namin nung may-ari ng pinagtrabuhan ko dati sa Maynila, magdagdag kami ng kunting extra na condenser coil para hindi siya mag high pressure. Kaya ito rin ang gagawin ko dito sa unit na to. So nag-check lang tayo ng kunti, check lang natin yung compressor para sigurado. So far okay naman siya. So hinangin lang natin tong oil equalizer pipe, dahil hindi nito magagamit dahil isang circuit lang yung siniserve nitong compressor para ma-install na natin, dahil kakatapos lang natin mag-flushing sa system, ang dumi. So yan, ay hinang na natin. Naglagay na yung kasama ko ng foot rubber para maikabit na natin. So itong kasama ko guys, bago ito, 2 araw pa lang to. So ayan, pagkitang gilas na agad. So sinabihan ko siya na huwag mong pilitin, baka bibigay yung spinal niya. Kaso gusto talaga niyang suluhin dahil nga mahirapan pa daw kami pag dalawa kami. So pinagbigyan natin, yan ang gusto niya. Pero payo ko sa inyo guys, huwag kayong magpakitang gilas kahit
unang araw, dalawang araw nyo pa lang, dahil nga ito siya, ito yung papalit ng kasama kong technician na mag-i-exit na. So Nepali din to siya. So ngayon lang ang last duty ng co-technician ko na matagal ko na rin kasama. So ito yung siyang papalit. So kahapon pa to siya nag-umpisa. So gusto niya magpasikat. Sige, bigyan natin, pero sinabihan ko siya na baka bibigay yung spinal mo. Kailangan natin pagtulungan para hindi masyadong mabigat. So ayaw naman niya dahil magaan lang daw. So yan. So yan, naghinang na tayo. Magpahinga lang tayo dito sa loob para sigurado yung hinang natin. So yan yung hinang natin. Sigurado yan. So yung ginamit natin guys is coated bronze rod or blue rod. So yan yung pipe na dinagdag natin. Diyan natin nilagay sa may condenser para mahanginan din siya. So nagdiktis na tayo. So para wala tayong nakita na sinisign of leak. So prepare natin yung vacuum para may vacuum na natin habang mapahinga tayo ng konti. So yan, nag-vacuum na tayo. So vacuum lang natin kahit mga 1.5 hour. Dalawang vacuum naman yung ginamit natin habang magkabit tayo nito ng power supply ng compressor. So sinikat yung kabila para sigurado. So yan yung dinagdag natin na piping para hindi mag high pressure yung compressor dahil malaki siya ng capacity ng konti. So okay, 1.5 hour na mula nung nag-vacuum tayo. So karga na tayo ng freon para makauwi na tayo. Mag-aalauna na, ang init. So isang linggo na kasi guys na umaabot ng 47-48 degree yung init dito sa Saudi. So switch on na natin para mapagana natin. So yan, gumagana na. So kulang pa tayo ng karga, dagdag pa tayo ng konti. So dandahan lang, tsaka mag-monitor tayo sa running ampere ng compressor. So yan, 33.1, 32.8 lang yung isang system o yung isang compressor. Yan, okay na guys. So ito yung reading ng suction pressure natin, 65. Charge pressure natin 320, 34 running ampere. So yan, okay na yan. Thank you.